Alam niyo ba na sinisino ng Diyos ang humahatol sa kanyang kapwa? O may iglesia kasi na humahatol na sa kanyang kapwa. Sila lang daw ang maliligtas sa kanilang iglesia. Ang nasa labas ng kanilang iglesia ay wala nang kaligtasan. Ang sabi naman dito sa Santiago 4:12, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatuwid bagay, ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? O sinisino ka? Tagapagligtas ka ba para hatulan mo ang nasa labas? Kayo lang maliligtas? Meron po akong nabasa na komento po ng Iglesia ni Cristo dahil tinututulan natin na hindi lamang po Iglesia ni Cristo ang ililigtas ng Diyos. Wala naman po nakalagay sa Biblia na ganon. Pero may nag-comment sa akin na hindi, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maliligtas. At kapag hindi ka pumasok sa Iglesia ni Cristo, ay hindi ka na maliligtas. Yun po ang komento, mga kapatid. Eh alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, malupit po yung ganung klaseng aral. Hayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, babasahin ko po sa inyo ang nakasulat dito po sa Mateo. Sa 16:18, ganito po ang nakatala. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag po na may iglesyang itinayo ang ating Panginoong Hesukristo na ang tawag niya ay aking iglesia. Ano po ang pangalan nung tinawag ng ating Panginoong Hesukristo na aking iglesia? Ang mismong magbibigay ng patotoo, kapatid na Limuel, ay ang apostol na si Pablo. Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Roma, sa 16:16, ganito po ang kanyang pahayag. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ang pangalan po ng tunay na iglesia, ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ay iglesia ni Kristo. Wala tayong pag-aalinlangan dyan, kapatid na Lemboy. Sa Kolosas, sa 1:18, ayon po sa paglalarawan ng mga apostol, ganito po ang nakasulat. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ayon po sa paglalarawan ng Biblia, ang iglesia ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo, at si Kristo po, siya ang ulo nito. Tukuyin po natin, kapatid na Jun, ano po ang tawag dun sa katawan na pinangunguluhan po ng Panginoong Hesukristo? Ang babasahin ko po, mga kaibigan, ay ang nakasulat pa rin sa Biblia. Sa unang Korinto, sa 12:27, at maging sa talatang 12, babasahin ko po dito sa isang translation ng Biblia. Weymouth Translation. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, pakinggan po ninyong mabuti. Sa ganang inyo, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay miyembro nito. Sapagkat kung paanong ang katawan ng tao ay iisa, subalit may maraming sangkap at ang lahat ng sangkap nito, bagamat marami, ay bumubuo sa iisang katawan lamang. Gayon din naman sa iglesia ni Kristo. Napakaliwanag po na ang tawag sa iisang katawan ni Kristo, hindi po maraming katawan. Opo, iisa lang po, di ba? Iglesia ni Kristo. Ito po ang iglesia ni Kristo na ipinaglilingkod namin sa inyo ngayon. At kailangan na ang tao ay maging miyembro. Kaanib nito ayon po sa Biblia. Dito sa Gawa, sa 2:47, ganito po ang mababasa natin sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Sapagkat ang babasahin po namin ay sa King James Version. Pakinggan po ninyo. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinagdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw ang mga dapat maligtas. Sana napansin ng ating mga nagsusuri, kapatid na Limuel, na wala pong kasing halaga na ang tao ay maging kaanib sa iglesia ni Kristo, sapagkat dito po idinaragdag ng ating Panginoong Diyos araw-araw ang mga maliligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Sa unang Korinto 5:12 hanggang 13, ito po ay mula sa isang online translation ng Biblia. Ito'y tinatawag na Unlocked Dynamic Bible. Babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Sapagkat wala akong pananagutang hatulan ang mga nasa labas ng iglesia ni Kristo. Ang Diyos ang siyang hahatol sa mga nasa labas ng iglesia. Pansinin po ninyo, mga kaibigan, mabigat po ang pasya ng ating Panginoong Diyos. Hatol po ang naghihintay sa tao kapag siya po ay hindi nakasama sa mga idinagdag ng Panginoong Diyos sa iglesia ni Kristo. English Bible, babasahin ko na po sa pagkakaliwat sa wikang Pilipino. Ganito ang paanyaya ng Panginoong Hesukristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maligtas.
Hindi ba malinaw na ang Panginoong Hesukristo mismo nag-aanyaya? At utos niya, utos ng Panginoong Hesukristo na ang tao ay pumasok sa kawan para maligtas. E alin po yung kawan na tinutukoy, kapatid na Jun, na ang tao dapat po palang pumasok po doon para maligtas, dapat maidagdag sa doon para sa kaligtasan. Ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Gawa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya utos ng ating tagapagligtas mismo na ang tao ay pumasok sa Iglesia ni Kristo upang maligtas. Mga kaibigan, ang inihahayag namin sa inyo ay hindi po sa amin. Di ba? Hindi po sa amin lang nagmula. Hindi po ito opinyon o kaya inimbentong aral lang. Iglesia ni Kristo po ang pangalan ng Iglesyang kay Kristo. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo batay sa paglalarawan na nabasa na natin kanina sa Biblia, at dito po idinaragdag ng ating Panginoong Diyos ang mga taong maliligtas at maninirahan po doon sa bayang banal. Dito rin po ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo na pumasok ang tao para maligtas.